Naku po, mga minamahal, sa pagkakahuli nga po ni Kibuloy, abay nagsalita na po ang ibang mga kongresista, ang ibang mga mambabatas kung sino po ang nasa likod. Nasa likod po ng fugitive na si Pastor Apollo Kibuloy kung bakit nagtagal pa po ng napakahabang buwan ang kanyang pagtatago. Mayroon na pong hinala, mga minamahal, ang mga kongresista kung sino man po itong mga malalaking taong ito para po mapahaba ang pagtatago, pinoproteksyonan po nila itong si Kibuloy. Mayroon na pong namamanmanan at for sure sila mga minamahal na hindi po ito kayang itanggi ng mga taong ito, lalo pat kitang-kita po yung kanilang mga akto, the way na magsalita sila, the way na ipagtanggol nila, at the way po mga minamahal kung paano nila balahurain ang batas para lamang po maipagtanggol itong si Pacquiao. So ngayon mga minamahal, intriga to pero well, let's see kung may possibility nga mga minamahal. So sino nga ba ang tinutukoy ng mga kongresistang ito? Wala pong iba, kundi itong mga Duterte. Mga minamahal, naniniwala ba kayo, kung ako tayo, mag-uusap tayo, naniniwala ba kayo na itong mga Duterteng ito ay meron pong naging role, meron pong malaking gampanin dito po sa pagtatago ng napakahabang panahon ni Pastor Apollo Kibuloy? Para sa akin mga minamahal, kung ako yung tatanungin nyo, I think 99.9%. Hindi ko na lang sabihin na 100 kasi wala naman pong accurate sa mga kutob-kutob, 'di ba? Mga instinct, pero in my own and humble opinion, I think 99.9%. Bakit? Ito, tingnan nyo to Tingnan nyo tong balitang ito nung panahon na tinatanong itong si Sara Duterte, pati itong si former President Duterte, mga minamahal. Nung tinanong siya kung nasaan itong si Pastor Apollo Kibuloy, ano yung sabi ni former President Duterte? Ito, panoodin natin to, mga minamahal. Alam umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan si Apollo Kibuloy. Gayunman, tumanggi na itong sabihin kung saang lugar nagtatago ang religious leader na nahaharap sa mga kasong sexual and child abuses at human trafficking. Sa press conference kahapon sa Tacloban City, sinabi ng dating Pangulo na ayaw sumuko ni Kibuloy kaya pinayuhan na lang niya umano ito na magtago. Yan po yung sagot ni former President Duterte noon, mga minamahal, na alam niya kung saan nagtatago si Kibuloy, pero secret. Kasi ayaw naman daw pong sumuko ni Kibuloy. So doon pa lang mga minamahal, obstruction of justice na yun. Harboring of criminal na yun, mga minamahal. Pero ewan ko ba, bakit hindi pa din to nakukulong tong matandang to? Despite na yung kanyang sinasabi, ang palabas kasi ng lawyer ni former President Duterte, nagbibiro lamang yung presidente. Alam nyo naman daw po na joker ang ating former president, na si former President Duterte. Whether it is joke or not, pero kasi yung issue, 'di ba? Hindi naman po biro yung issue, mga minamahal. Hindi po biro yung paghahanap kay Kibuloy. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, alam ko kung saan nagtatago, pero secret. Tapos i-claim nyo na it was a joke. Gago ba kayo? Tarantado ba kayo? May utak ba kayo? Nag-iisip ba kayo? Ha? 'Di ba? So tama yung sinabi ni Dan Fernandez na itong si Kibuloy ay itong si former President Duterte at si Sara Duterte din mismo, mga minamahal, one of the biggest person na nag-harbor dito kay dito sa fugitive na si Pastor Apollo Kibuloy. Nung tinanong si Sara Duterte, ano din yung naging sagot ni Sara Duterte? Tingnan nyo very immature. O, pakinggan natin.
Naniniwala si Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao si KOJC leader Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng nagpapatuloy na paghahanap ng Philippine National Police sa religious group leader sa loob ng KOJC compound sa Davao dahil sa arrest warrant laban dito. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, mahaba ang panahon para maisip ni Kibuloy na umalis ng Davao nang matanong kung sa tingin niya ay nasaan na si Kibuloy. Ang sagot ni VP Sara, Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Diba? So, immature. Yan po yung naging sagot ng ng mag-ama. Kung nasaan na nga ba itong si Apollo Kibuloy. And makikita nyo naman mga minamahal na kahit dapat itong si Bato de la Rosa, kasuhan din. Si Robin Padilla, si Bongo kasuhan din. Kasi mga minamahal, the way na magkaroon ng Senate hearing, diba? The way na magkaroon ng Senate hearing, ano yung ginawa nila? Pinipigilan nila ang PNP mag-initiate retreat na daw mga minamahal. Which is hindi naman po tama yun as a former PNP chief. 'Di ba? Na mayroon kayong intelligence report, mayroon kayong hinuhuli, tapos ipapa-initiate retreat mo, nandun na sila sa pinaka-highest peak nila, papaalisin ninyo, kung saan malapit ng matuntun. 'Di ba mga minamahal, yun yung objective nila dun pero hindi sila nagtagumpay. Hindi nila napilit itong si General Torre na mag-initiate retreat, umalis. 'Di ba? Kahit paulit-ulit sinasabi ni Bato de la Rosa na mabibigo kayo dyan. Pwede nyo naman hulihin pag nandyan paano mahuli pag nandyan hindi nga nagpapakita, di ba? So, kailangan idaan sa, kung ayaw mapakiusapan, idaan sa santong paspasan. Ganun ang ginawa ni General Torre. Hindi po siya nagpatinag, hindi po siya nagsumuko. At the end of the day, masaya silang umuwi kasi pinatunayan niya na hindi siya aalis hanggat hindi niya dala yung fugitive na si Kibuloy. At dala niya nga mga minamahal. So ngayon, ito yung balita. Sino nga ba yung nagsalita na dapat itong yung mga Duterte ay kasabwat? Sino nga ba yung nagsalita nun? Ito, panoodin natin to mga minamahal. Kala nyo, nagbibiro lang ako sa balitang to. Ito, yung balita. Wait lang. Palakasan natin. Rosalie, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Joel Chua pala, sorry. Ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ. Kala ko si Dan Fernandez. Representative Joel Chua pala. Pati si Jill Bongalon. Okay, continue. KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Kibuloy. Tama. Kusod nito, nananawagan ng kongresistan. Literal na misleading. Fake news pa. 'Di ba nagki-create sila ng ng kaisipan na itigil na ng PNP ang paghanap dahil wala dyan. Parang binibigyan na nila ng ng doubt. At the same time, yung guilt na hanap-hanap kayo dyan, wala, hindi nyo yan matatagpuan. Ganun ba mga minamahal? 'Di ba? O, misleading Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mag-amang to, posible na hinaharbord nga nila sa matagal na panahon itong si Kibuloy. 'Di ba? Lalo pat si Sara Duterte, humingi din ng sorry sa KOJC. Ano sabi ni Sara Duterte? Pasensya na ipinaboto ko sa inyo si Bongbong Marcos. Hindi ko naman alam na ganito yung mangyayari. Akala ko unity and continuity, nabudol tayo, ganyan-ganyan. So, supporter siya ni Kibuloy 'Di ba nag-benefit siya kay Kibuloy? So, ano pa ba yung aasahan natin? Alangan naman ilaglag nila itong si Kibuloy. 'Di ba? So kakampihan at susuportahan at i-harbord nila 'yan. Pero yan po yung kino-confirm ngayon at pag-aaralan ng ating mga mambabatas. Pero biruin mo yun, mas nauna pang sumalangit yung yung pera ng taong bayan kaysa kay Kibuloy. Kasi ano yung sabi ni Sara Duterte? Yung si Kibuloy daw ay naniniwala siya na sa langit na. Mantakin mo yun,
naniniwala ka na sumalangit na itong si Kibuloy, pero sa nangyari ngayon na nakita siya, mas nauna pa atang sumalangit yung pera ng taong bayan, yung paglustay mo sa pera ng taong bayan kaysa kay Kibuloy. Diba? At saka hindi yun mapupunta sa langit si Kibuloy. Walang mapupunta sa langit na rapist, na human trafficker, mamamatay tao di umano. 'Di ba? O, mapupunta ba yun sa langit yung mga ganong tao? Well, depende na lang kung siya ay huihingi ng kapatawaran ng totoo, ng lubusan sa puong may kapal. Kasi sino ba naman ang tayo nga, yung Panginoon nga nagpapatawad, tayo pa kaya? At alam ko naman na ang Diyos ay mapagpatawad. So, ano mo lang, magpakatotoo ka lang, papatawarin naman tong si Kibuloy. Pero masyado din naman yung ginagawa ni Kibuloy, blasphemy yun. 'Di ba? Yung magpapanggap siya na siya yung Diyos. Naku, labag yun sa tawag dito, labag yun sa 10 utos. 'Di ba? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan. 'Di ba? Itong si Kibuloy, feeling niya siya yung Diyos. Ay, kaya niyang ipastop yung lindol. Meron siyang power na pindutin ng vibrator ng mundo. Diba? Alam niya kung saan yung lagusan ng mundo. May diamante na daw siyang tirahan doon sa langit. E di wow. Okay, continue. Investigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap nilang anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Tama. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Nako. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Tama. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, may inilabas na bang pahayag ang kampo ng mga Duterte kaugnay sa umunay pagsuko ni Kibuloy? O sa ngayon, Ella, wala pang pahayag dito ang mag-amang Duterte na isinasangkot ng ilang kongresista dito sa House of Representatives at meron naniniwala sila na may koneksyon sa pagtatago ni Kibuloy. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng pahayag mula sa kampo ng mga Duterte. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Oh, yan po yung balita, mga minamahal. Na naniniwala itong mga kongresista, 'di ba? Nakalimutan ko isang pangalan. Dalawa yun sila. Si Kong Fernandez na naman. Hindi, Jill Bongalon, tapos Representative Jewel Chua. Naniniwala na itong mga Duterte ay may ginampanang role sa pagtatago nga ng pugante na si Kibuloy. Kung kaya nakapagtago, 'di ba? Nakapagtago ng humigit kumulang 8 buwan kasi February, March, April, May, June, July, August, September, 8 buwan. 'Di ba? 8 buwan na pagtatago ni Kibuloy. May for sure, mga minamahal, naging malaki po ang gampanin ng mga Duterte. Lalo pat dikit sa bones yung mga yan. Itong si Kibuloy tapos itong si Duterte. Parehas babaero. 'Di ba, mga minamahal? Mag-best friend nga yung mga yan. So, hindi natin maitatanggi na walang kinalaman dyan itong mga Duterte. At besides, makikita nyo sa kanilang mga kinikilos na my God, 'di ba, mga public official pa naman tapos supporters kayo ng isang fugitive. Lalo na itong si Sara Duterte, nakakahiya. Victim daw siya ng rape. Rape victim siya, mga minamahal. Yan po yung pag-aamin niya. Tapos makikita natin na kumakampi siya sa isang pugante, kumakampi siya sa isang fugitive. Parang napakababoy nun, mga minamahal. So, mararapat lamang na masampahan ng kaso ang mga ito para nang hindi na po na pamamarisan, hindi na po nauulit. Kasi itong pambababoy nila, lubos-lubos na to. Sobra-sobra na. Nakakahiya na po itong kanilang ginagawa. Hindi na po ito katanggap-tanggap. So, yun lang naman po yung akin dito. So, alamin natin kung sino nga ba yung mga posibleng taong nasa likod ng pagtatago ni Kibuloy. So, para sa akin, si Bato, posible. Lalo pa si yung artistang Bugok. 'Di ba? Si Padilla, lalo na yun. Si Bonggos, isa pa din yan.
tas yung mag-amang Duterte, tapos yung tawag dito, yung KOJC kulto member niya mismo. So, I think, pagdating ng panahon, malalaman din yan. Sabi nga sa Bible, when the time is right, the Lord will make it happen. Antay lang tayo. So, maagang pamasko to, mga minamahal. Anyway, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.